Mabuhay Philippines and Sawadee Ka Thailand! So hello mga friends! Welcome back sa aming channel! So this is Mommy and who's that at the back? That's my cutest son, Miggy. Yan yung aking youngest boy, Miggy. Oh, you're not a baby. Why are you doing that? Oh, you're a baby? Ah, hi. No, you don't do that, anak. It's not good. Alright? So today, mag-fishing na naman kami. Family day. So, always naman family day sa amin. So, that's what I'm grateful for kasi kasama ko lagi yung family ko and then we always do things together and we just have fun in our simple life. So, yan. Gumura na naman ang mga lakwatsera. So, this is around our area. Malapit pa kasi kami dito sa bahay namin. So, maon yung atong palibot sa among area. Hugaw man ang sakyanan ay. To me sa beach, mag-fishing kami and then we'll update you later pag nandun na kami and sana makahuli kami ng Miggy, do you want to catch fish today? You think you can catch one? Yes. Then I can get a big. Do you think so? I can get a big fish. Really? Yeah. How big would it be? How big do you want to catch? This big? Or bigger? Skeleton. What's a skeleton? A swordfish. A swordfish? Ah, you want to get a skeleton fish? No, swordfish. A swordfish. Oh, yes. How big do you want? Do you want this much big? Or so big? Much bigger. Okay, so see you later, guys. We're going to this, kasi magpipiknik kami ni Miggy habang mag-fishing si Daddy. Okay, Miggy? So, yan. Yan ang maganda dito sa Finland. You can do whatever you want. Pwede naman mag-fishing sa mga spot na ganito, public places. Pwede lang sa public places na swimming area. So, ito kasi hindi naman to swimming area, kaya pwede kaming mag-fishing. And then, fishing here, kailangan kumuha ka ng fishing permit or license. So, ang cost nun is 6 euro kung gusto mo lang per day. Pero, mas makakatipid ka kasi pag kumuha ka na ng 1-year license. 45 euro ang presyo nun, ang cost nun. So, much better na yon kasi biruin mo naman 6 per day. Kahit sabihin mo pa na hindi ka naman everyday mag-fishing. Pero during the summer, which is 3 months, let's say pag 10 days ka rin nag-fishing within 3 months, 60 euro din yun. So, kumuha ka na ng whole year. Pero, yun lang din, yung permit na yun is valid only for each person. Halimbawa, nakapangalan sa akin yung permit. So, ako lang ang pwedeng gumamit ng rod. Isang rod. Hindi rin siya for unlimited rod. So, kaya ganon. So, set up lang namin yung picnic area. Masaya na kami na ganito lang kami. And we are really enjoying that. We're really having fun na ganito lang gagawin namin. Tatlo. How I wish na kasama nga namin yung panganay ko. Pero, lagi naman siya nasa puso namin.
Miggy, don't go in that mud. It's water. Yeah, if it gets more sunny, anak, we will go in the. But the water is dirty. I don't know why the water. Ba't ganyan yung kulay ng tubig, Dad? No, what? What is that? What is it? Oh, it's a speedboat. What does it mean? What is it? Okay, Is it so somebody? can we set up our picnic first and then we'll get back to you guys later. We're back and ito, nagpipiknik kami. Simpleng buhay habang nagpi-fishing, nagpipiknik din. So, yan, ito lang pagkain namin. So, kakain muna kami ng lunch bago kami mag-fishing. So, yan. Makapaglatag lang, makahanap lang ng magandang pwesto. Pwede na. So, let's eat. Sana makahuli tayo ng fish. Sana mas uminit pa. Medyo malamig. 14 degrees kasi. Ganda, no? Ang ganda ng panahon. Sana uminit pa. Kasi yung temperature is 14 degrees. So pag kahit mag 17 degrees siya, maganda na yung maganda na yung weather nun. Mainit na. So pwede na mag-swimming nun. Tara, kain tayo. So there's our little one nagfi-fishing. Have you catch any fish already? Not yet. Not yet. You have to wait. Okay, you have to wait. So, yan. Thank you, Miggy. So, fishing is patience. So, you have to wait until the Why? fish... Is it raining? No, it's not raining. Did you catch? Laki na ng anak natin din. No? Yes, that's our first catch. Miggy catch that fish. Aww. Para kasi sa kanya is, parang pet yung fish. So kaya yan, sasabihin na naman yung, sabi ko na nga ba sasabihin he's cute eh. Is it cute? Can I touch? Of course. I'm scared. Are you scared? Oh, that's the first catch. And I catch. Pakulan natin to dahil Aww, it's adorable. it's adorable. It's adorable. Aww. Nakakatawa talaga tong batang to. It's adorable. Is it? Yes. No, I will let him go, ha? But let him go again. No. Because daddy, mamamatay na siya, bumag Hindi, na. nalangoy yan. Hindi na, boom. Nalangoy yan. Bye-bye. No. I don't think so, daddy. Nalangoy yan. Siya, oh. Ayun. Oh, bye, fishy. Pinakawalan lang namin kasi hindi rin Maliit. naman, hindi rin natin lulutuin at medyo maliit siya. So, see you again, fish. Bye, fish. Say bye, fish. Bye, fish. See you later. I am the best. And you are the best. Okay. So, hindi naman po lahat ng nangyari sa akin. Nag-jacket lang ako kasi malamig. So, hindi naman po lahat ng nangyari is lahat ay sad po talaga. Siyempre, nag-enjoy rin naman po ako kahit papaano. Kahit hindi ko mga kaano-ano. Pero, masaklap lang po talaga yung dinanas ko sa kanila. Pero, somehow, meron din naman akong moments na nag-enjoy ako. Tulad na lang yan. Sa dagat, tumatakas kami ng mga pinsan ko para maligo sa dagat. Bahala na kung katanghali ang tapat. Bahala na pag uli nigra na ka. Bahala nagnaisa nga gahulat dito pag uli nimo kay mabunalan ka piti man gyud. So okay ra basta the moment nga nakakadito sa dagat naglangoy-langoy ga-enjoy gid ka kapag ayo. So okay ra na dayon. Umiyabas pud mi, abot mi babaw na ako igagaw nga na sila'y baka. Tinuod yun nga sila, nga naagin sila ginay baka. Pero ilang baka, dili pud kada adlaw ihawon or every other day ihawon, panagsara. Or wala gani ko kabantay, ihaw sila baka. So, sila lagin sila baka niya. Before siya moadto dito sa babaw, magpastol siya ng baka. Daanan niya man kami. Or
titigil muna siya dun sa may puno ng mangga, sa may sapa. Tapos yun, sasamahan namin siya. Tapos kami, sasakay kami dun sa baka nila. Tapos miyabas din kami. Kuha kami ng mga bayabas or duhat or seriguelas, name it, whatever it is. Meron dun sa sa bukid. Pwede na. Yun lang din ang maganda sa probinsya kasi you can pwede kang mamiyabas dyan, walang namang magagalit kasi naman yun, okay lang naman yun. Tapos nasad mi dito sa Kaaplak, manguha mig mangga, so daghan tang experiences nga mga inana. Magbaon lang kami ng toyo, tapos or minsan bagong, tapos punta doon sa manggahan ni Aplak-plak. Kami itong ngawat mangga di sinyo Aplak, so imo ming gihanting di ara ko diring dapita plak, so okay ra. So yun, and then also pa ba yung mga moments na sobrang nakakatuwa. But growing up in school, meron din naman ako mga achievements like nung una, naalala ko, hindi ko makalimutan nung una akong pumasok sa kinder. As in, very sad kasi like this time yung mga anak ko, like nung first day nila sa school, like yung panganay ko, I was the one who's very excited na ihatid siya sa school. Tapos tinuturuan mo na dapat pagpasok niya, first day niya, marunong na siya magsulat. So like Miggy also, super excited ako nung first day niya in school. Dun sa nilagay namin siya sa nursery sa Abu Dhabi. Ay, super excited ako. I was there, I have all the videos kasi sobrang excited. Pero nung time ko hindi ganun is. Pero naiintindihan ko naman that time na wala pang mga video, hindi pa uso yung mga ganun ba. Pero still, as I see yung iba, meron talaga sila, hinatid talaga sila ng mga parents nila or Pero ako, sakay lang tricycle, fights na, pwede na din. Sa una nga, kita, automatic man ta nga pag eskwela na to, kabaw na ta mo sulat, then karon kay lisod mga bata, tudluan yung gahi kay mga kamot ba. Pero, yes baby, I'm here, Tahni. So, tawag na ko sa akong anak, gimingaw na dagway siya na ako niya. Ako sa agtuon mo, continue lang tarong dali. So, to continue that, so naalala ko talaga nung grade 1 ko, akong bagay dako kaayo, tapos unsa ni? Sige man kung walay magkong gamit niya. Excited kayo ang uban, excited kayo mo eskwela. Ako excited man sad ko kay at least wala ko sa muang balay, murag mas malipay man ko nga unsa ni na ako sa gawas kay syempre makita ko laing mga bata, makigdula ko. So that's what's my happiness is, to be out or away from home where I was living. So yun, naalala ko talaga nun, ang laki ng mga gamit ko kasi hindi man ako binibila ng bagong gamit. Yung mga ibang bata yung mag-aaral ka tapos bago yung bag mo. Oo, meron ako mga bagong notebook, papel, lapis, ganun. Pero yung bagong bag or uniform, naranasan ko rin naman, pero very seldom talaga na may bago akong uniform. Meron ngang time na yung uniform ko ang igsi na kasi ako hindi naman sa matangkad lang din talaga, sadyang matangkad lang din ako. So yun, and then I remember na pagkamalan akong lumaki talaga ako na parang boyish ko ba, pagkamalan nga boyish kay ang lagi ko mang suot is yung mga leftover na damit ng stepbrother ko na hindi nakasya sa kanya. Tapos yun, and then maalala ko rin na unsa ni kasi sa probinsya kasi malayo kami sa city, so mga bata sa amin bisan until now bihira lang din makapunta ng city. So happiness is pag dinala ka sa city ng parents mo, sinuotan ka ng magandang damit, bagong damit, magandang sapatos. So that's the happiness, guys, doon sa probinsya namin. So maalala ko whenever siguro padala na ng pera si Papa from abroad, so pupunta na ng city. So talagang magpe-prepare na sila. Yung stepsister ko, yung stepbrother ko,
ano na yan, mabibihis na sila, pero gusto kong sumama kasi lang nandun yung fear ko at hindi ko masabi na dun sa stepmother ko na gusto kong sumama. So ang gagawin ko, maliligo lang ako, mag-prepare ako, pero pag nakita ko na parang nakabihis na sila, so parang ibig sabihin nun, ay aalis pala sila. So ako dali ko dayon maligo, ligo agad ako para ano makahabol ako sa kanila, but then too late for me. Pero alam nila na ano aalis sila pero hindi nila ako sasama. So mangyari, iyak ako ng iyak, maghahabol ako talaga kasi mga siguro 20 meters from the highway yung bahay namin. So habol talaga ako niyan, iyak ako ng ano yan, iyak ang todo sigaw, talagang lupasay ako sa lupa, talagang iyak kasi gusto kong sumama at kaso hindi ako sinasama. Tapos ang worst pa niyan is yun, mamimili sila pagdating nila sa bahay, lahat ng ano, yung pasalubong or yung mga pinamili nila, yung pasalubong sa kanila rin, walang sayo. So sobrang nakakainggit, diba? At sobrang sakit. Mommy, Where is it? there's algae in there. You have? Then it's gonna be okay. I will kiss it, anak. Mwah. I love you. Oh no, don't play with the scissors because you're gonna get ouchie again. Okay, thank you. I love you. Thank you, baby. So, yun. Lupasay ako. Tapos yun, yung mga pasalubong nga nila na pinamili nila, pasalubong para din sa kanila. So, wala ka talaga. Tapos, yun, parang pag may mga pagkain silang dala, parang nag-aantay ka kung kailan ka, bibigyan ka ba or hindi. Pag binigyan ka, sobrang saya talaga. As in, grabe. Pero pag hindi ka binigyan, kawawa ka rin talaga kasi parang yung parang lumulunok ka ng laway na gusto mo rin pero hindi mo masabi na pahingi or hindi mo kasi nandun yung takot eh. Ewan ko, masyado talaga akong ano. Pero if it was during this time today, siguro maiiba yung sitwasyon. So that's one of the sides na naranasan ko rin. But then in the end, like applying it in today's situation, I said na I'm grateful na nangyari yon kasi I have learned to work for what I get. Yun ang natutunan ko doon na kung ano yung i-feed mo sa pamilya mo, kailangan mong pagtrabahuan muna. Like yung mga anak ko, like whatever yung hindi ko naranasan nung bata ako, as much as possible, hindi naman ako perfectong ina, pero ayokong ipadanas sa mga anak ko. Yun. Pero may instances kasi hindi naman perfecto ang buhay, nagkakaroon din ng problema. So minsan talaga hindi mo maiwasan, pero as much as possible talaga ayaw ko na yung karanasan ko maranasan din ng mga anak ko. But I try to teach them talaga kung ano yung dapat at ano yung hindi dapat. So yun yung tangi kong maituturo sa kanila, and I would never teach them na maging madamot sa kapwa. Kahit yung anak ko ngayong lalaki, sobrang na-appreciate ko siya kasi may kwento siya sa akin, and I really appreciate that na kahit malayo siya sa akin, sobrang bait nung bata. Sobrang, hindi dahil sa anak ko ha. Ako, nagigilty ako kasi hindi ko kasama yung isa kong anak, yung binata ko. Pero, sobrang na-appreciate ko yung bata. So, pasensya na namimiss ko lang yung anak ko. Sobrang na-appreciate ko yung bata ngayon kasi napakabuting tao. Kahit na hindi ko masyadong nabigyan ng pansin. And moving forward, like ito naman si Miggy, since only son lang din namin nung asawa ko ngayon. So lahat na ibibigay namin sa kanya, pero with limitations din naman. So nakat lang ako saglit kasi merong dumaan. So I just don't know, baka magalit kasi pag naano sila sa video, nakunan sila ng video. So iniiwasan ko lang din yun. So yun, so applying those experiences, as in I am grateful talaga, sobrang grateful ako na nangyari lahat ng yun
Kasi it made me a better person. It made me realize kung ano ang dapat kong gawin para sa mga anak ko rin. And parang siyempre siguro nung bata ako nasasaktan ako kasi bakit ganon, bakit ganyan. Pero ngayon na-realize ko, sabi ko okay lang naman pala. Sabi ko, bakit ko kailangan masaktan nun? Bakit kailangan na umiyak ako nun? Na na wala akong pasalubong? Okay lang. Parang, siguro dahil nasanay na rin ako na ganun. Kaya, never akong mag-expect ng something. And even during birthdays, meron nga, hindi ko alam birthday ko pala eh. So, minsan, hindi ko talaga maalala at once in my life na nag-celebrate ako ng birthday. Meron lang sigurong time, maalala ko, kasi nagpadala ng birthday card yung father ko from abroad. So, every kasi occasion si Papa nagpapadala talaga ng ng card. Ilan talaga lagi niyang sinasabi, pero bihira ako lang talaga matanggap yung card na na padala niya. Minsan may times talaga na hindi nakakarating sa akin. So, pero mayroon din times na nakakarating sa akin yung birthday card ko. So, yun. Hindi ko maalala kahit isang beses na nag-blow ako ng candle sa cake ko during my birthday. And na may maganda akong damit. Pero that's not important. Ang importante naman is at least healthy ako, masaya ako ngayon. And although there is pain, so much pain talaga na meron, pero I'm happy now. Kasama ko yung mga anak ko, yung family ko. Hindi kasi mga anak, kasi isa lang yung kasama ko, but I'm just grateful kasi yung isa ko anak sobrang understanding sa sitwasyon namin. And also trinay ko rin naman na kunin siya, but he prefers to be there sa Pilipinas dahil sa pag-aaral niya. And we understand that, and I respect that, kasi hindi porket anak ko pangahawakan ko yung buhay niya. Syempre kailangan kong respeto kung ano yung gusto ng bata. Pag sinabi niya na sa akin na okay mama, ready na ako, diyan na ako sa inyo, that's a time na sige anak, punta ka na dito, kukunin ka na namin. Pero ngayon na sinasabihan ko yung anak ko, ayaw niya talaga. So, hindi sa ayaw namin kunin or hindi dahil sa ayaw ni Robert, kasi yung asawa ko is very, very supportive pagdating sa anak ko. So, yun po. And then, ako sobrang nagpapasalamat po ako sa lahat ng inyong suporta. And then, hindi po ako nag-video ng ganito para for what? No. Ang sa akin lang is to share this story and to inspire others. Kasi alam ko out there, hindi ako nag-iisa. Merong mga taong baka mas worse pa yung sitwasyon na pinagdadaanan compare sa pinagdaanan ko. So, hindi po kayo nag-iisa, and baka din po meron din dyan na who's currently having the same situation. Advice ko lang po sa inyo is don't let someone step in sa inyong pagkatao. Lumaban po kayo. Maling-mali po. Like ako, maling-mali na hindi ako nag-voice out noon. Dapat noon pa ako nag-voice out. Dahil sa sobrang takot ko. Sa sobrang takot ko na wala akong kaano-ano sa lugar na to. Hindi nila ako kaano-ano. Hindi nila ako kakampihan. And I feel like yung mga tao around is also takot din sila. And I know, and I can feel that. Even yung mga kapapilya mismo around me, they wanted to help me. They wanted to, they care, and binibigyan nila ako ng advice. Meron pang iba na, uy, dito ka, kumain ka. Tinatago nila ako sa bahay nila para pakainin. So, alam nila yon. Hindi naman po lahat, hindi ko nila lahat. Hindi po lahat ng tao sa paligid ko nung bata ako ay masama. Meron lang po sadyang iba na sobrang naiyak na naman ako eh. Sobrang painful po kasi may mga tao talaga sa paligid na
Hindi ko naman kasalanan na nauna ako sa buhay ng tatay ko kaysa sa kanila. Tinanggap naman sila ng buo ng tatay ko. Tinay ko naman yung best ko. Pero bakit hindi nila ako kayang tanggapin? Hindi ko nga alam kung ano yung kasalanan ko sa kanila. So, sobra lang po. Pasensya na, sobra lang yung pain talaga sa loob ko na pinagdadaanan ko. And I'm pretty sure na hanggang ngayon, kaya ako to ginagawa din yung video na to let it out somehow. Na sana makatulong sa akin na maalis lahat yung pain sa loob ko. Kasi I'm sure kasi na meron pa talaga siya. So yun, meron kaming mga kapitbahay na minsan tatago nila ako sa kusina nila. Si Lolo, pag nagigib ako ng tubig, tatago niya ako, dito ka muna, kumain ka muna. Tapos meron akong pinupuntahan na matanda din. Dadaan ako dun sa bukid. Pag sinaktan ako, pupunta ako sa kanila, iiyak ako. Lola, sinaktan na naman ako. Pero wala silang magawa. Ang gagawin ko, pupunta sa bukid. Hindi ko alam kung nabasa nyo dun sa Facebook comments ko na nakikita daw nila ako nangangahoy. Tapos, magkukwento ako dun sa kanila na yun ang ginawa sa akin, ng ganitong nangyari sa amin. Pero wala rin silang magawa. Hindi nila ako matulungan. Pero it really helps. And I appreciate na nakikinig sila sa lahat ng yun, ng problema ko, sa lahat ng pinagdadaanan ko nung that time na yun. So, as I said, hindi naman po lahat ng tao na nakapaligid sa akin masama ang trato sa akin. Hindi po. Marami pong tao mismong kalapit kung saan ako nakatira, nandun lang mismo din na tinutulungan ako. Minsan nga po patago din ako, binibigyan ng pera para baon. And yun, pag galing kasi akong school, diretso yan, mag-iigib ako ng timba-timba ng tubig. Malalaking drum ng tubig ang pupunuin ko. So, minsan matatapos ako. Siyempre, galing ng school, maglalakad pa uwi. Hindi naman araw-araw naglalakad, pero minsan naglalakad lang kasi ako pa uwi. Around mga 3 kilometers din yun. 3 kilometers din yung nilalakad pa uwi galing school nung mga elementary ako. So, pagdating, agad yan, mag-iigib ako ng tubig. Ang bigat pa nung handle nung poso. Tapos, mga ganyan, mga 2 drum or 3 drum ng tubig kasi may maglalaba kinabukasan. So, minsan, kasi syempre gusto ko rin maglaro, no? Galing ako ng school, tapos gusto ko rin maglaro. Nakikita ko yung ibang bata naglalaro, tapos ako, hindi ako kasama. So, matagal bago ako makauwi, bago ako makaigib ng bago ko mapuno. Kaya minsan, umpisa ako mag-igib ng alas 5, alas 6. Minsan natatapos ako ng 10 ng gabi or 11 kasi kailangan kong punuin yun eh. Siyempre, dahil sa gusto kong maglaro, na din ako, nadidistract din yung ginagawa kong kasi sinasabayan ko rin ng paglaro. Siyempre, pila-pila, sunod-sunod yung mag-iigib ng tubig. Minsan nai-skip na ako kasi nandun na ako tagu-taguan, kaya nakikipaghabulan, nakikipagpatintero or kaya tumbang preso. So yun, lahat po yun naranasan ko. Masaya din po yun nung naglalaro, yung patakas na laro. Yun din po ang isa sa pinakamasayang moments ko dun sa amin, kasama nung mga friends ko. And syempre hindi lang friends para sa akin yung mga yun. Alam nyo kung sino kayo, kapamilya, panturing ko sa inyo hanggang ngayon. Sana huwag kayong magalit sa akin. Dahil alam niyo naman lahat eh. Alam niyo lahat ng pain ko. And sana one day magkita-kita pa rin tayo kasi hindi ako sure kung babalik pa ako eh. So having my own family now, I'll make sure na yung mga anak ko, they will never get bullied the same as I was did. And
I will make sure ko bibigyan ko attention yung mga anak ko. I will make sure na si Miggy, lalo na si Miggy, because he's the youngest one now. Dude, he's bigger enough. Yung si Loy, nakilala nyo, John Marvin, he's a grown-up man now. And he has grown up to be a very good man. And I'm so proud of him. And I'll make sure that si Miggy, kasi yung eldest son ko medyo nagkalayo kami nung 6 years old siya. So, mahirap din sa akin. Kasi kailangan kong i-sacrifice para lang mapunan ko lahat ng pangangailangan niya. But with Miggy now, I'll make sure na he has the freedom makapaglaro siya. Kasi bata yan eh. Kailangan nilang maglaro, kailangan nilang outdoor, kailangan nilang friends na syempre may guidance and restrictions pa rin naman galing sa amin bilang parents, pero hindi naman yung tulad nung nangyari sa akin na laging may takot sa puso ko na baka ganito, baka ganyan. Pagdating ko, papaluin ako, kukurutin ako, masasampal ako. So, pasensya na po kasi as I said dun sa previous video ko na sobrang iyakin lang po talaga ako, especially talking about this na nangyari sa akin. So thank you again, and I'm praying na sana patuloy-tuloy po yung sumuporta and to be with me in this journey, and sana patuloy pa po rin po kayong sumubaybay sa akin, and sabayan niyo po ako na mapagkwentuhan natin. At kung meron po kayong mga nais na itanong or malaman, welcome po yung mga tanong nyo. Sasagutin ko rin po para din, I think it will help me din po na makapag-move on, kasi I think hindi po talaga ako move on sa lahat ng yun, kasi every time na maalala ko, nandun pa rin yung pain nandun pa rin yung kirot. So maraming salamat po, and until next part ng episode 1. And again, I'm Julie, and I'm half Thai and I'm half Finnish, pero pusong Pinay po ako. And my beloved Philippines, my beloved Thailand, I'm here in Finland sending you hugs and kisses and love. Thank you so much. Bye.